So ngayon nag-electric pan ako gamit yung solar setup ko na 12 volts, 160 watts yung solar panel ko. No. Yung outlet ng solar panel ko, no. Nilagyan ko lang nito yan, salamin lang yan. So papunta sa labas ng bahay yan. Na kung saan nandun yung solar setup ko, no. So gusto kong sukatin kung anong wattage ang. So sa ngayon 14.3 volts ko, no. Yung battery ko yun, no. Kasi nga nagcha-charge siya, then at the same time nag-harvest siya ng kuryente, no. Kasi kung walang araw at sa battery lang ako kukuha, so malaki ang idadrop ng voltage nitong SCC ko, no. So sa ngayon yung araw lang talaga ang nagagamit natin dyan, then yung matira ay kina-charge na dito sa battery ko. So ngayon kukunin ko kung anong wattage yung nakukonsumo ng electric pan ko doon na 220 volts, no. So ilagay natin sa set yung kilometer ko ng 60 ampere dahil sigurado mababa lang naman yan. So susukatin natin yung wattage ng electric pan na ginagamit ko ngayon na 220 volts doon, no. So susukatin natin yun dito sa output ng battery natin or yung input ng inverter natin mula sa battery papunta sa input ng inverter natin, no. Ayan. So lumalabas is 3.5 ampere. So times 12 yan, so nasa 42 watts ang nakukonsumo ng electric pan. So dahil nga nag-harvest siya sa araw, so bali wala talaga, no. Kapag tirik ang araw ngayon tanghali, so nagcha-charge na siya, then nakakagamit ka pa ng libreng kuryente ng electric pan, no. So yan yung kagandahan ng off-grid solar setup. Okay. Kumpara sa on-grid solar setup, wala ka talagang magagamit kapag gabi na. Dahil kapag on-grid, yung on-grid kasi ay walang battery yun. Diretso lang sa kuryente natin yung mismong solar panel. So dumadagdag lang siya o tinutulungan niya yung kuryente na para mapababa yung kuryente mo. Compare sa off-grid, meron kang backup supply para sa gabi. Kung sakaling gusto mo ng ilaw, sa battery ka na lang aasa, no. So depende rin sa load para kung mabilis discharge yung battery mo, so depende sa loads yun. Kung tinitipid mo naman, so siguradong aabot yan kung ilaw-ilaw lang, aabot ng magdamag yung ilaw natin. So yan, ito yung napakasimpleng solar setup natin. So napakadali lang rin i-assemble niyan, no? So mula dun sa solar panel natin, ito yung wire. So negative positive lang rin yan. May mga icon naman dyan yan. So tingnan nyo rin yung mga iba kong video paano mag setup ng ganito. So napakadali lang. At ubos oras to kung sakaling day off niya. Pwede nyo pag-aralan maigi. Then kung may mga natutunan kayo, pwede nyo i-share para mas maraming matuto sa atin na gumawa ng ganitong solar setup, no? Medyo mahal pero para ka rin naman bumili ng cellphone, no? At lagi mo naman tong magagamit in the future, lalo na kung may bagyuhan at nag-brown out, magagamit mo talaga to. So yun lang ang masishare ko ngayon mga electrical. So thank you, God bless.